Good morning. Nakibati yung katabi mo. Good ka ngayong morning. Okay, so pang ilang linggo na tayo? 3 weeks. Okay, ano na lang, 11 months and 1 week na lang, Pasko na ulit. Grabe, ang bilis ng panahon, ano? Huwag nyo natanggalin yung mga dekorasyon nyo. Ilang kembot lang, Pasko na ulit. Okay, ano po yung pinag-aralan natin last Sunday? How to start our year right. At ano po yung ating natutunan? Mukhang nag-trending yung inyong natutunan last week. Ano pong inyong natutunan? Look backward. Bakit? Bakit look backward? Okay? Para tayo ay makapag-evaluate kung ano yung mga kapalpakan natin last year, ano yung mga tinamad tayong gawin kaya hindi naganap, ano yung mga bagay-bagay, mga pangarap na hindi natupad, at ano yung mga plano na drawing lang. Okay? Hindi nag-materialize. So, kailangan nating balikan. Bumalik ba kayo? Sino yung bumalik? Nag-evaluate. Asa kamay? Yung iba, nag-prayer mountain talaga eh. Lord, yun ang maganda. Dahil yung topic natin ngayon, pag hindi nyo binalikan yung nakaraan, last year, nag-evaluate from January, February hanggang December, hindi nyo na-evaluate kung ano yung mga mali. Hindi kayo pwedeng magsimula ngayon. Kasi, saan kayo magsisimula? Eh di sa mali. At pag mali ang sinimulan, sino dito nagdadamit ng polo, yung may botones? Diba? Ilan ang botones ng polo nyo? 1, 2, 3, 4, 5? Ilan? Nagbilang talaga sila, no? Anyway, kung ilan man yan, pag nag-start kayo ng botones, sa baba, sa taas? Sa taas. Okay. Kung nailagay nyo yung first botones sa second butas, tama ang start? Mali ang start. Kung mali ang start mo, ano mangyayari sa susunod na mga botones? Mali lahat. That's the importance of our topic. Pag mali simula mo, mali na yung taon mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo. Simulan mo ng tama. Dahil pag mali ang lagay mo sa unang taon, sa unang linggo, sa unang buwan ng taon, the whole year, mahirapan ka na mag-adjust. You need to go back and remove that mistake and start again. Dapat, ngayon yun ginagawa. Ngayong January. Okay? So, wag niyong tatamarin. Wag kayong tatamarin na, hey, naku, yaman mo na. Start na lang ulit. You cannot start unless you look backward first. Then, after you look backward, na-evaluate mo na, ito yung mga sablay ko, ito yung mga mali ko, then next thing to do is look forward. Binaba ko sa lahat ng ministry heads. Kung kayo ay nag-look backward na, you meet your ministry members and mag-usap-usap kayo, kasi meron tayong personal, meron tayong ministry. Tanungin nyo sila, ano yung ilulook forward natin sa ministry na ginagalawan natin? Ano pa yung pwedeng i-improve? Alam niyo yung maraming room, nung si Jesus ay pinanganak, walang room. Di ba? Walang room. There's no room in the inn, sabi doon. Pero alam niyo kung alin ang maraming room sa buhay ng tao? Room for improvement. Kaya lahat tayo maraming room for improvement. Pag di ka nag-improve, problema mo na yan. Kasi ang daming room for improvement. So kaya tayo nag-evaluate to improve, to level up, para mas maging magaling pa tayong mga tao. Hindi porke magaling ka na, okay na yan. Hindi. Ang competition ngayon ay grabe. Kung magaling ka kanina, magaling ka kahapon, magaling ka ng ilang linggo o buwan taon, pwedeng hindi ka na magaling ngayon. Hindi na uso yung galing mo. Di ba? Yung magagaling sa telegrama, asa na sila ngayon? Asa na? Magagaling sa sulat,
Mga love letter, di ba? Ang gagaling. May mga pa-drawing-drawing pa yan. May patiklop-tiklop pa ng mga papel yan, ng mga stationery. O may stationery pa ngayon? Hindi nyo nga alam kung ano yung stationery. Stationery yung hindi gumagalaw. Stationery po yung mga papel na colorful tapos may amoy. Yan yung mga panahon namin. Oo, hindi niya na naabutan. No? Tanda na namin talaga. Amoy yan. Tapos tutupiin mo pa yan ng napakagandang tupi. Ibibigay mo doon kung kanino man to whom it may concern. So yun. So wala na. Hindi nakaka-relate. Balikan nyo yung kasaysayan. Okay. Look forward. And then? Ano pa isa? Look upward. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing, kahit anong diskarte mo sa buhay na ito, pag si Lord di mo kasama, wala kang mararating. Wala. As in, wala. Dahil lahat ng ito ay grasya lang, awa lang ng Diyos. Doon tayo nagsisimula at kahit nagsisika pa rin tayo, hindi mawawala yung grasya ng Diyos. Kailangan natin yun araw-araw. And then pang-apat, inward. Yung kanina na look backward, yung mga ginawa natin. Yung mga kapalpakan natin sa mga ginawa o hindi ginawa. Yung inward naman, yung karakter mo. Tinitingnan mo, ano pa ba yung hindi mo nasusunod? Ano pa ba yung mga mali sa ugali mo? Sa sistema ng pag-uugali mo. Baka may mga habit ka na yan ang dahilan, kaya hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Mahilig kang mag-procrastinate. Mamaya na, manyana habit. Bukas na. Sabi ng iba, hindi nauubos ang bukas. Pero sabi nga natin, nauubos yan. Pag hindi ka nagising bukas, ending. Okay? So, yun yung dapat natin gawin. Para magawa natin yung gagawin natin ngayon, yung karugtong nito, kailangan natapos natin yung nakaraan. Be sure, nagawa mo yon. Sabi mo sa katabi mo, nagawa mo na ba? Tanungin mo. Nagawa mo? Pag hindi, gawin mo na mamaya. Dahil ang sino man na hindi nagawa yung tinuro nung nakaraan sa kalagitnaan ng taon na ito, laglag ka sa biyahe. Para kayong mga pasahero na nakasabit sa jeep. At pagbiyahing Montalban yan at pagbiyahing Antipolo yan, ganun yung takbo niyan sa Marcos Highway. Pag nakasabit ka lang, pwede kang malaglag. Bago makarating yan ng Kogyo, wala ka na, laglag ka na. Ganun din naman tayo. Bago makarating ng Disyembre, dahil hindi mo to ginawa, wala ka na. Laglag ka na. Asa na si ganito? Ewan, kasi ganyan, daming dahilan. Kasi daw, daming daw. Pero ang dahilan, hindi mo ginawa yung tama. Hindi ka nagsimula ng tama sa taong ito. Sabi mo ulit sa katabi mo, simulan mo ng tama. Para sa isang taon, wala kang tama. Para tama lahat ng iyong ginagawa. Okay, so we will start again. Karugtong na ating pag-aaralan, Philippians 3:12-15. Let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po sa buhay na binigay mo sa amin ngayong umaga, sa kalakasan. Ibig sabihin, meron ka pang plano sa bawat isa, may papagawa ka pa, may mga dapat pa kaming maabot, marating sa buhay na to. And dalangin namin as we listen to your words, continue to speak to us personally, corporately, and hayaan mo, Panginoon, bawat salita mo ay ramdam talaga namin na kami yun. Kami talaga yun. And we pray that your anointing will flow upon your words. At sa lahat ng tatanggap nito, it will give us the faith to believe and to obey. Lukuban mo rin kami ng presensya mo at palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the enemy can disturb us today. Lord, we entrust everything to you and we give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Philippians 3:12-15. Sabi dito ni Paul, not that I have already obtained it, this goal of being Christ-like, or have already been made perfect. But I actively press on so that I may take hold of that perfection for which Christ Jesus took hold of me and made me His own. Brothers and sisters, I do not consider that I have made it. Inulit na naman niya. Hindi ko pa na-obtain, hindi ko pa nakuha. My own,
my own yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ito po yung background. Pag binalikan niyo yung verse 11, ang pinag-uusapan, resurrection of the dead. Ang pinag-uusapan dito, sa pagdating ni Jesus, bubuhayin yung mga patay. Yun yung rapture. Yung mga buhay pa, bigla kukunin na lang, mawawala na lang dito. Pero yung mga namatay na, mabubuksan yung kanilang mga libingan at yung mga nabulok na katawan ay magkakaroon ng panibagong katawan, glorified body, at yung kanilang spirit at kaluluwang nasa heaven, magbo-bolt in. At alam nyo na kung anong tunog. Taran. Okay. So, yun yun. So, magbo-bolt in yun. Ang sabi ni Paul dito, wala pang rapture, hindi pa nag-resurrection, at tinatrabaho ko lahat, nagsisikap ako na makasali ako sa rapture na yan. Apostol na to bumubuhay ng patay ito. Nagpapagaling ng lahat ng klaseng sakit, pati yung kanyang pawis. Okay, yung panyo, pawis lang, lagay mo sa may sakit, gumagaling. Gano'n kagrabe yung kapangyarihan nito. Pero ang sabi niya, nagsisikap ako, nagpipilit ako na makasama sa rapture. Apostol, ang daming tinayong church, ilan yung binuhay niyang patay, ang daming gumaling, ang daming na-save, pero sabi niya, nagpipilit pa rin ako na makasama sa rapture. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw kaya? Kung si Pablo nagpipilit, ang dami ng ginawa kay Lord, tayo kaya? Palagay nyo, sino ang dapat magpilit? Si Pablo o tayo? Ang layo di ba? Ang layo ng kategorya ni Pablo sa atin. Kumbaga sa sukatan, ganito lang tayo, siya ganyan. Pero nagpipilit pa. Kung yung Pablo nagpipilit, ay paano na tayo kung hindi tayo nagpilit? Saan tayo dadamputin? Kaya sabi ng iba, once saved, always saved. Bakit ito nagpipilit? Kung ligtas ka na, bakit ka pa kailangang magpilit? Ligtas ka naman Ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang tinayong church, ang dami mo nang pinagaling, binuhay na patay, nagpipilit pa rin. Sabi mo sa katabi mo, kailangang magpilit. Kailangang magsikap. Dahil ang pagpasok sa langit, ligtas ka na, yes. Pero mula sa kaligtasan mo hanggang pagpasok sa langit, merong malaking space. Malaking gap. Ilang taon pa yan. Along the way, pwedeng mawala ang hawak mo. Kaya sabi niya, nagpupursige ako. Sabi mo sa katabi mo, pursige. Magpilit. Magsikap. So ito yung konteksto. So gagamitin natin ito, pagdating naman sa ating mga pangarap na panlupa, habang tayo nasa lupa pa, gawin nating goal, yung goal ni Pablo na makasama sa rapture, yun yung una. Siguraduhin natin, kasi lagi ko sinasabi rito, kung a-attend ka lang ng linggo at akala mo makakasama ka sa rapture, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpipray, hindi ka nagba-Bible study, yung mga spiritual disciplines, hindi mo ginagawa. Tapos you're expecting pagdating ng rapture, kasama ka, tapos lagi kang babad sa itikan. Alam niyo itikan? Naalala niyo itik niyo? Tapos maasa kang ma-rapture ka. Sorry po. Kahit nagme-ministry ka, kahit umaten ka rito, matagal na, pero merong hindi ka sinusunod. Lalo na yung mga nakasulat sa 1 Corinthians 6:9, at aasa kang ma-rapture ka. Sorry po, wala pong pangakong ganun ang church na to. Kahit ang Biblia, hindi nangako na makakasama ka sa rapture kung hindi ka sumusunod. Kailangan nating magsikap na makasunod. Sabi mo sa katabi mo, magsikap. Makasunod. Makasunod talaga. So, apply natin yung goal na makapasok sa langit, makasama sa rapture, sa resurrection, sa goal natin sa buhay na to ngayong taon. Dito may naka-highlight dito sa mga yellow na letter. Sabi dito, number 1, not that I have already obtained it. Number 2, I actively press on. Number 4, I do not consider that I have made it. Number 5, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal. So yun yung mga naka-yellow.
Okay, mga dilawan. So, number 1, admit you did not reach your goal yet. Ito yung look backward. Kailangan umamin tayo na hindi pa tayo perfect. Marami pa tayong mga pangarap, layunin sa buhay na hindi talaga natin naabot nung nakaraang taon. At binigyan tayo ng Diyos ng buhay ngayon para baka sakali, ngayon na mangyari lahat ng yon. Amen ba? So this is our chance ngayong taon na to. Forgetting what lies behind, tingnan nyo. Yung isa, look backward pa din, pero yung forgetting what lies behind, look forward na to. Press on toward the goal, look forward na to. Reaching forward to what lies ahead, look forward na din to. Focus on the goal, look forward na rin ito. So, isa-isahin natin. Sabi dito, admit you did not reach your goal yet. Umamin tayo. Marami kang pangako na hindi mo natupad. Marami kang pangarap na hindi mo ginawa na aksyon. Marami kang salita. Hanggang ngayon, salita pa lang din. Kaya dapat gawin mo na. Maraming hindi nangyari nung nakaraang taon. So ito yung una mong gagawin sa taong ito. To start your year right, kailangan mong mag-look backward for the last time. Dahil paglipas nitong January, bawal nang mag-look backward. Okay? Bawal na po. Mamaya, malalaman natin kung bakit. So dito sa binasa natin sa Philippians, verse 12, sabi dito, not that I have already obtained it. Sabi ni Pablo, hindi ko pa naabot. Wala pa talaga, kulang pa. Marami pa akong hindi naabot sa buhay. Marami pa akong pangarap na hindi narating. Marami pa akong plano na hindi nagawa. Marami pa akong pangakong hindi ko natupad. By the way, pag kayo nangako, tuparin nyo, ha? Sabi ng Bible, let your yes be yes, let your no be no. Ako, ang sukatan ko po ng pagkatao yung salita. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Yung salita nagkaroon ng laman. Yung plano nagkaroon ng laman, ng fulfillment, hindi lang drawing. Pag yung salita mo hindi nangyayari, it is equivalent. Your value and your worth is the same. Kaya si Lord, pag nagsalita, tinutupad. Kasi yung value ng salita niya at siya, iisa yun. Pag wala kang halaga sa pangako mo, wala ring halaga ang pagkatao mo. Hello? Nandyan ba tayo? When you say, when you promise, do it. If you cannot, don't promise. Lalo sa mga bata, ha? Huwag kang mangangako kung hindi mo kayang tuparin para lang to pacify them. Kahit kanino, magmula sa bata hanggang matanda, huwag kang mangangako pag hindi mo gagawin. Ang tawag dyan is lying. Sinungalingan yan. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo ha. May pangako ka sa akin kanina, ililibre mo ko mamaya. Verse 14, I do not consider that I have made it. So dalawa, verse 12, verse 14, sabi ni Paul, hindi ko pa naabot, I have not obtained it, and I do not consider that I have made it. At hindi ko rin sinasabing, okay na ako, mayaman na ako, naabot ko na lahat ng pangarap ko, nagawa ko na lahat ng gusto mo. Hindi. There's always a room, many rooms for improvement. Okay? Kaya nga, the moment you stop growing, you will start dying. Kaya nga, dati, iniisip ko, bakit mga mayayaman na to, nangangarap pang magbukas ng ganito, ganito, ganito. Mayroon ng pagawaan ng kape, may pagawaan na ng mga chips. Bakit magkakaroon pala airlines? Gusto pa nilang magkaroon ng ganitong mga negosyo. Alam mo, pag nandun ka na pala sa larangan ng ganun at tumigil kang mag-isip, tumigil kang magtrabaho, mamamatay ka na. Ganun pala yun. Kaya hindi pwedeng mag-retard ka, bigla ka na lang uupo sa isang sulok, ay mapapabilis buhay mo. Hindi ka naman sinasabing mga matatanda na tayo, pero pukpukan pa rin ang trabaho. Hindi ganun. Pero pag tumigil ka sa ginagawa mo, mas madali kang mamamatay. Alam niyo yun? So, wala pa, hindi pa naabot. So, admit, go backward, look backward, aminin mo, hindi pa tayo nakarating sa dapat nating puntahan. Pangalawa,
Sabi dito, forgetting what lies behind. Sabi ni Paul, ito ginagawa ko, kinakalimutan ko yung mga nakalipas. Kinakalimutan ko yung mga nakaraan. Bakit ba kung hindi mo kakalimutan yung mga nakaraan? Kunyari, hindi ka nag-evaluate ngayon. Or nag-evaluate ka. Nag-evaluate ka o hindi ka nag-evaluate sa mga kapalpakan mo nung nakaraan. Ngayon, every time na merong kang planong gagawin, every time na may mga gusto kang maabot ngayong taon, binabalikan mo yung mga nakaraan. At iniisip mo, ito kasi nangyari. Ito kasi nangyari. Alam mo kung anong mangyayari sa sarili mo? Anong mapifeel mo pag ganun? Anong mapipil? Pag bumabalik-balik ka sa nakaraan. Ha? Sinisisi mo yung sarili mo. Okay? Nagkakaroon ka ng mga remorse, nagkakaroon ka ng guilt feelings, tapos self-pity, ano pa? Lahat ng mga bagay na hindi maganda para makapunta dun sa pangarap mo, mararamdaman mo yon. At maya-maya, ano na lang mangyayari sa'yo? Ha? Tinatamad ka na. Nagpa-procrastinate ka ulit. Nagkukulo ka sa kwarto. Laro ka na ng nalaro. Tapos, nasisangsulo ka na lang. Nag-iisip na naman ng mga nasayang na oras at panahon at mga relasyon. At nagbabalik-balik pa na ka sa utak mo. Sana'y maulit muli. Diba? Panay gano'n na lang. So, walang nangyayari sa buhay mo at pumapasok na naman dyan yung depression. Kaya nga, ang sabi dito, Isaiah 43 verse 18 to 19. Remember not the former things. Lalo na kung kapalpakan at kasalanan yung pinaggagawa mo nung nakaraang taon. Huwag mo nang alalahanin. Ang problema minsan pag wala tayong magawa, di ba, idle hands and idle minds is Satan's workshop. Yung mga kasalanan natin nung bago tayo maging Christian, naaalala pa natin. Yung mga kasalanan natin na pinaggagawa nung nakaraang taon, naaalala pa natin. At minsan, para ka nag-i-enjoy ka pa. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Nag-i-enjoy ka pa? Hindi nakaka-enjoy yung mga kapalpakan at kasalanan ginawa natin nung unbeliever pa tayo o yung ginawa natin nung nakaraang taon, hindi nakakatuwa. Dahil yan ang dahilan kung bakit di mo narating yung dapat mong marating nung nakaraang taon. Yan ang dahilan. Bakit mo babalikan yung mali? Bakit mo aalalahanin yung nakaraan? Diyan ka nga sumablay. Ngayon mo lang January to aalalahanin para hindi mo na ulitin. Hello? Para tayo na sa funeral service, masyadong tahimik ha. May naapakan ba akong mga landmines ngayon? Sumasabog ba? Huwag na nating balikan. Sabi dito, kalimutan mo na, remember not the former things, nor consider the things of old. Lalo na yung mga relationship. Huwag nyo nang mag-stalk sa Facebook. Asa na kaya siyang iyon? Siya kaya'y masaya din kagaya ko? Masaya ka ba? Yung mga kantang paminsan-minsan, naaalala. Ano ba yan? Pag kayo may asawa na, kalimutan niyo ni mga ganyang awit. Ha? Hindi yung, sana maalala mo pa rin ako ngayong Pasko. Bakit? Meron na siya, meron ka na. Hindi, wala pa kasi ako. Wala ka na, meron na siya Pwede ba? Tantanan mo na yan. Kung nasan ka ngayon, ayusin mo. Mukha naman kasi mas okay siya Pwede ba? Kalimutan mo na ang nakaraan. I-unfriend mo na yan. I-block mo na, hindi naglalikes ka pa, pinupusuan mo pa Papuso-puso ka pa Hello? Bawal pumuso sa hindi mo jowa at hindi mo asawa. Bawal. Okay? Bawal pumuso. At sa mga ex mo, ex na talaga yon. Kalimutan na ang nakaraan. Tapos na. Okay? Wala nang banggitan, wala nang stalking, wala nang tingin, wala nang
Investigation, wala na. Hello? Ayaw nyo, di wag. Yun naman kayo mapipilit. Nor consider the things of old. Kalimutan mo na yan. Wag na yan. Tama na yan. Yung mga kapalpakan mo, mga kasalanan mo, enough. Close door. Wala na yan. Kasi yung pagpapaalala ng mga nakaraan at mali natin, trabaho ng demonyo yan eh. Yung trabaho ng demonyo, wag mong trabahuin. O, lalo na yung mag-asawa, ganyan ka rin nung nakaraang taon. Lucifer, ikaw ba yan? Satanas, ikaw ba yan? Papalayasin mo in Jesus' name. Away talaga yung mag-asawa pag ganyan eh, no? Noon may kanta eh. Yung kanta, in the name of Jesus, sabi doon, I command you, Satan, in the name of the Lord, to get out and flee. May kantang gano'n noon eh. Kaya pag nag-partner yung mag-asawa, I command you, Satan, in the name of the Lord. Away talaga yan. So, sabi dito, kalimutan mo nakaraan, tantanan mo na yan. Bakit? Behold, I am doing a new things. May bagong gagawin si Lord. At pag gumawa si Lord ng mga bagay-bagay, maganda yan. Hindi lang maganda, bago pa. Tayo, pag Christmas, gusto natin may bagong bagay, bagong gamit. So, hindi lang bago, maganda. Bagong jowa? Ewan ko lang. Sabi dito, now it spring forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yung mga imposibleng mangyari, yung wilderness po talaga sa Israel ay sobrang wilderness. Wala talagang tumutubong halaman dun sa Judean desert. Alam niyo naman na Middle East ay mainit yan, pero pag winter naman, sobrang lamig. Yang Israel, tapos katabi niya Jordan, kung makakapunta kayo doon sa 8 wonders of the world, yung Petra. Yung Petra po ay bundok na ginawang mga parang mga palasyo. Inukit. Yun yung Petra. So, walang nabubuhay na halaman doon. Okay? Walang nabubuhay na halaman doon. Pero ang sabi dito, sa wilderness na yan, gagawa ko ng highway. I will make highway in the wilderness and rivers sa disyerto. Wala pong ilog sa disyerto. Yung pinuntahan namin na Petra sa Jordan, ano yun eh? Yung mga tubig sa ulan na galing doon sa mga bundok na bato-bato, bumababa yun. Ginagay nila yung tubig, tapos sumuhukay sila sa disyerto ng mga tawag sa Bible noon, yung mga cistern. Okay, cistern. Pag mga lalaki, brothers. The cistern lang. Mga hukay yun. Pinuntahan namin yun kahit sa malapit sa Dead Sea. So doon pumupunta yung tubig, iniipon nila kasi walang tubig sa wilderness. Pero sabi dito ni Lord, gagawa ko ng mga bagay na bago na kahit imposible, pwedeng mangyari na yung walang daan, gagawa ako ng daan. Hindi lang isang daan, maraming daan. Okay? I will make ways. Alam niyo naman yung kanta. He make ways, di ba? He works in ways we cannot see. God will make a way. So, He will make a way sa disyerto at gagawa siya ng ilog sa disyerto. So, ang ibig sabihin nito, yung mga imposibleng mangyari ngayong taon, posible na. Imposible kang yumaman, posible na. Nung nakaraang linggo, ay sumama ako doon sa homeless ministry. Nagpakain kami doon sa Marcos Highway, yung mga basurero, yung mga magbabasura. Kinausap ko yung ilan. Tapos sabi ko, alam nyo ba, pwede kayong magkaroon ng pag-asa na umangat sa buhay, mawala dito sa karsada kasi wala silang pangrenta ng bahay, kaya sila natutulog sa bangketa, sa bla bla. So kinausap namin yung ilan, umiiyak sila, tapos yung word na sinasabi namin sa kanila is hope-giving, na pwedeng mabago takbo ng buhay nyo. Hindi kayo pwedeng dyan na lang, lalo na ang liliit ng mga anak nyo, pag lumaki sa karsada yan, saan, anong kahihinatnan yan? Yan yung magiging problema ng antipolo balang araw pag hindi yan natulungan at naalis sa karsada. Habang sinasabi namin na pwede kayong umangat, pwede kayong mawala dito, makarenta ng bahay, umiiyak sila kasi hopeless tong mga to Hindi lang sila homeless, hopeless pa.
Homeless na, hopeless pa, helpless pa. Kaya kung walang tao na grupo, kagaya natin, na tutulong sa kanila, walang pag-asa to. So when the Bible says na imposible magkaroon ng highway sa wilderness, imposible na magkaroon ng ilog sa disyerto, imposible na yung mga natutulog sa bangketa ay makabalik pa sa normal na buhay. Imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kung ano yung imposible sa iyo, sa Diyos, hindi yun imposible. Tanungin mo yung katabi mo, anong imposible sa'yo? Ano daw? Hindi sumagot. Parang sabi niya, alam mo na eh. Alam mo na. Okay. Sa Luke chapter 9, 6-2, sabi ni Jesus sa mga susunod sa kanya na gustong maging alagad, a disciple. Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow," yung nag-aararo, "and looks back to the things left behind is fit for the kingdom of God." Kaya nga, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bago ng nilalang. Ang lahat ng nakaraan, lahat ng dati, wala na. Hindi mo na pwedeng balik-balikan yon. Tapos na yon. Ni sa utak mo, huwag kang magkasala na, parang okay nung dati. Siguro mas masarap mag-backslide. Never, 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 never. Dahil ang demonyo, yan lang inaantay sa utak mo. Kasi kung mas masarap dati, bakit kayo nandito? Pag nag-backslide ka, parang ang sarap sa dati. Kasi, backslide ka na eh. Pero pag nasa katinuan ka ng isip, you will not think of going back to your former lives. Hindi mo iisipin yun. Dahil alam mo, mas masarap ang buhay ngayon na kay Kristo. Tama, mali? Backslider lang yung nag-iisip, ayoko na. Hindi sinagot yung prayer ko eh. Kahapon ka lang nag-pray, angal ka na agad. Di ba? So marami kang dahilan. Pero sabi dito, pag ikaw palingon-lingon, pag ikaw bumabalik pa sa nakaraan, hindi ka fit, hindi ka pwede na maging alagad ni Jesus. Ang mga susunod kay Jesus, kinalimutan na ang nakaraan at diretsyong nakatingin na kung saan yung gusto ni Lord na marating nila. Diretso lang. May example dito sa Genesis 19:26. Nung gugunawin na yung Sodom at Gomorrah, paggaling namin ng Egypt, papunta ng Israel, ito yung una mong madadaanan. Malapit ito sa Dead Sea. So, nandito yung bundok ng Sodom at Gomorrah, mababa lang naman, nandito yung Dead Sea. So, pagdaan namin doon, yung tour guide namin, may pinakitang malaking bato na naka-identify na hiwalay sa ibang bato. At sabi nung tour guide, ayan yung asawa ni Lot. Sabi ko, laki naman, tsaka ang taba pala. Kasi ang sabi dito sa Bible, nung gugunawin na yung Sodom at Gomorrah dahil sa homosexuality, lahat ng lalaki doon bakla. At yung anghel na bumisita sa bahay ni Lot, gusto nilang i-rape. Winawasak nila yung pintuan, bata hanggang matanda. So ang ginawa ni Lord, nilabas si Lot doon sa syudad na yon, at sabi ni Lord, punta kayo doon, sa Zoar, doon sa bundok. Huwag kayong lilingon. Takbo lang, diretso lang, go forward lang. Yung asawa, siguro, maraming naipon na mga abubot. Marami siya siguro mga bags na naiwan doon, mga step-in, kung ano-ano pang mga clothes, ano pa kaya? Ano pa bang inaano ng mga makeup? Siguro, no? So, ang nangyari doon sa asawa ni Lot, lumingon. Sabi ni Lord, wag kayong lilingon. So, sabi dito, but Lot's wife from behind him, foolishly, longingly, yun na nga eh. Pag nag-aaway kayo ng asawa mo, puti pa yung ex ko eh. Ganito eh. Ex na nga eh. X na nga yan eh. Longingly look back. Tinitingnan mo pa yung mga nakalipas na karaan na pangyayari, bagay, tao, o kung ano man, pinuhin nyo ba to? So you look back longingly toward Sodom in an act of disobedience. Ito na. Pag lumingon ka sa mga dating bagay, ito pala'y pagsuway. Disobedience. And she became a pillar of salt.
Ang sabi dun sa kwento sa Bible, pag lingon niyang ganun, hindi na siya gumalaw. Hindi na siya nakakilos dahil naging rebulto siyang asin. Kaya yung pagdaan namin doon, sabi ko, ang laki naman. Siguro naipon na paglipas ng maraming taon. No, na. Hindi, kasi, bakit asin? Kasi yung Dead Sea, asin talaga yun. Napakaalat ng Dead Sea. Na pag initsya ka doon, di ka lulubog. Nung lumubog kami sa Dead Sea, ang putik hanggang dito. Hanggang dito, panay putik yung mga Koreano, lalagay yung mga putik dyan sa mukha nila. Pero yung putik na yon, walang bakterya, walang germs. Kasi sa sobrang alat, walang nabubuhay na living things doon. At maganda sa balat, yun. Kaya ginagawa nila yon, pampaganda ng balat. So, yung paligid na yon ay maraming asin. Pati yung hangin. Kaya, siguro. Pero actually, hindi naman ako naniwala na yun. Kasi sobrang laki. So yun, forgetting what lies behind, bawal na lumingon sa nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, bawal. Bawal na. Ang nakalipas ay kailangan ng kalimutan. Okay? Natuto na tayo, wag nang balikan. Next, sabi dito sa Philippians, press on toward the goal. Kalimutan yung nakaraan, mag-focus ka sa goal mo ngayong taon. Look forward na tayo. Sa verse 12, nakasulat yung actively press on. Hindi lang mag-press on, actively. Pag narinig nyo yung salitang press on, anong nasa utak nyo? Para tumunog yung doorbell, anong kailangan mong gawin? Press on. Para umilaw yung ilaw, anong gagawin mo sa switch? Press on. So pag sinabing press on, ano nasa utak natin? Ha? Meron kang gagawin. Meron kang i-on, meron kang i-off, merong konting action, merong konting pressure, kasi kung pinrest mo yan ng dikit lang, hindi yan tutunog. Hindi yan magsiswitch on. Kailangan mo ng energy, ng lakas para yan mangyari. So when you say the word press on, may energy. Pero yung example ko, ano yun, ay maliliit na energy ang kailangan. Sa pangarap natin, hindi pwedeng maliliit na energy. Kailangan malakas. Kailangan marami. At sa Greek yung word na press, follow through. Okay? Pag ikaw nangarap, hindi naman matutupad yan in 1 day, in 1 week, 1 month, 2 months, 3 months. Hindi. Ngayon, kung hindi natupad, titigil ka na. Kung hindi nangyari, aayaw ka na. Kailangan mo ng follow through. Pag sinabing follow through, o ano na sa utak niyo pag follow through? May nilalakad kang papeles, may ina-applyan kang trabaho, nanliligaw ka. Kailangan mo ng follow through. Kailangan mo ng follow up, kailangan mong isang meaning pa ng press sa Greek at sa dictionary. Yung follow through sa dictionary is to pursue to conclusion. Ang nakakatuwa, sa Bible ko na Greek, ganun din. Ang press ay follow through at saka to pursue. Pag ikaw nangarap, wag mong tatantanan hanggat di mo naaabot yan. Nag-set ka ng goal, wag kang tumigil hanggat di mo naaabot yung goal. Hindi yung, nagsikap naman ako hindi talaga siguro para sa akin. Baguhin na lang natin. Hindi pwede yun. Kung yung goal mo, pinag-pray mo, tatapusin mo yan at aabutin mo yan. So, ang sabi dito, when you press through, at ito pa, press on, yung word na toward sa Bible na Greek, ang nakalagay, against opposition. So, when you press through, when you go forward sa goal mo, meron laging kokontra at laging merong haharang. Walang pangarap na easy lang na maabot. Wala. As in, wala. Lahat ng pangarap mo, sa sports na lang, tingnan nyo. Ano bang laro yan? Soccer. Anong ginagawa nung nakapula? Haharangin yung bola na makapasok. Kasi makakapuntos tong naka-blue. Kunyari, ikaw yung naka-blue. Yung red si Satanas. Ang gagawin mo? Bakit lahat ng games, ito, anong games to? Rugby, di ba? Ito yung ginagawa ng mga bata sa kalsada.
Singot-singot. Eto, isa yung umahadlang. Eto, ang daming umahadlang. Sa basketball ba wala? Meron din eh. Bakit almost all the games, para mo maabot yung goal, para ka makascore, may hahadlang? Bakit almost all the games, bakit ganun? Ha? Sports is competition, di ba? So bakit kailangan meron pang, di ba pwede mag-shoota na lang tayo na walang haharang, pagalingan na lang ng sipa? Palagay nyo, kung gano'n na nangyari sa soccer, ha? Sa basketball, bawal mag-foul, bawal mag-block. Pag nag-rebound ka, lahat tatabi. Oh, di ba? Magdadang ka. Oh, alis-alis lahat, magdadang siya. Eh, kung gano'n ang game ng basketball, ano kaya itsura ng mga nanonood? Boring. Boring yung ganun. Yung buhay na may pangarap at walang opposition, walang kokontra. Sabi mo sa katabi mo, boring. Boring yun. At yung mga duwag, gusto nila ng boring. Nakakapagod kasi pag may mga kalaban eh, may mga kumokontra, nagpapakabait na nga ako, tapos sila nagpapakasama, tapos pipilitin ako sumama sa kanila. Eh, yun talaga ang buhay eh. Laging may kokontra sa mabuti mong hangarin. Laging meron. Sabi mo sa katabi mo, laging meron. Kung gagawa ka ng masama, may kalaban ka. Pag gagawa ka ng mabuti, may kalaban ka rin. Eh, mamili ka kung anong gagawin mo. Gumawa ka na lang ng mabuti. So lahat ng sports, almost all the sports, ganito may kukontra sa'yo. Laging may kukontra sa'yo para maabot mo yung goal mo. Sa tunay na buhay, hindi lang isang kukontra, marami. Para maabot mo yung pangarap mo, marami. Unang kumukontra sa'yo, utak mo. Sasabihin ng demonyo, hindi mo kaya yan. Sasabihin ng demonyo, hanggang dyan lang yung kakayanan mo. Pati yung mga tao sa paligid mo, minsan pati yung mga close sa'yo, kukontra. Ngayon, pag kumontra sila, hindi mo nasisipain yung bola papasok sa goal. Kailangan mong pag-isipan, paano ka makaka-score sa buhay na to? Paano mo maaabot yung goal mo? Hindi pwedeng, nakaharang kasi, ayoko na lang. Ganun talaga ang game of life. Ganun talaga, may ko-kontra talaga. Kaya yung word na press on is follow through, pursue to conclusion, active, not passive. At yung word na toward, against opposition. So press, follow through, pursue to conclusion, against opposition. Kahit ano pang gawin ng demonyo, ng mga tao, ng mundo sa pangarap mo, ituloy mo sa dulo ng taong ito sa Disyembre, abot mo lahat yan. Lahat ng pangarap, lahat ng plano sa December, tapos lahat yan. Amen? Sige, palakpakan mo yung sarili mo kung naniniwala ka dyan. Kaya bawal dito ang mga mahihinang nilalang. Bawal yung mga, ayoko na. Bawal ang emotional dito. When you set the goal, saan ginagawa ang goal? Dito o dito? Dito ang goal. Utak. Pati ang pag-aasawa, pagjojowa, hindi dito. Pag binasa niyo yung 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, love. Love is not emotion. Love is commitment. In sickness and in health, till death, do us part. Commitment yan. Hindi yan emotion. Di ko feel ngayon eh. Bad trip ako ngayon eh. Walay muna tayo. Ay, okay na ako. Balik na. Hindi pwede yun. Sa pangarap, sa plano, sa goal, in good times and bad times, hindi dapat nawawala yung pangarap mo, tuloy ang laban. Ayoko na. Discouraged ako eh. Pag pinag-aralan nyo, yung mga successful entrepreneurs, mga businessman, hindi sila nakabase sa inspiration lang. Lagi nilang sinasabi, 5 to 10% inspiration, but 90% perspiration. Si Toyota, si Honda, yung mga founder nito, lagi yun na sinasabi. Ang inspiration, maximum 10%. Ang perspiration, hirap, dedication, 90%. Ngayon, kung lagi ka na lang nakabase sa inspiration, gusto mo ang inspiration mo 90%, it will not happen. Wala kang mararating sa buhay mo. Diniscourage niya ako kasi. Sabi niya kasi, wala akong mararating. Kaya ako walang narating. Engot ka.
Buhay mo yan. Binase mo sa sinabi ng iba. Desisyonan mo buhay mo. No matter what happened, ano man sabihin ng iba, ano man sabihin ng mundo, ang sabi ni Lord, magtatagumpay ako, I can do all things through Christ. Amen? Doon ka maniwala. Kaya nga sabi ni Isaiah, who will believe my report? Who will believe our report? Sino maniniwala? Ang sabi niya, ang paniniwalaan ko yung report, yung word ni God sa akin. Kaya hindi pwedeng, kasi siya. Sa dulo ng buhay mo, wala kang masisisi kundi sarili mo. Kasi asawa ko hindi supportive eh. Bakit? Kailangan ba laging may support ka? Hindi naman lagi. Magulang ko kasi, hindi ganyan eh. Wala kang masisisi, sarili mo yan. Amen? Follow through, pursue, hanggang maabot, conclusion, kahit may opposition. Lahat ng pangarap, maraming hahadlang. Pangarap ng Israel makalabas ng Egypt. For 400 years, alipid sila ng mga Egyptian. Namatay si Joseph, naging vice ng emperor ng Egypt, and then nag-prosper mga Israelita. Kaso nung namatay na si Joseph, unti-unti, nawala yung influence niya, pinahirapan sila. So pangarap nila, makauwi sa kanilang bayan, sa lupaing pangako, flowing with milk and honey, the promised land. Yung pangarap nilang yon, ang tagal. Nung dumating si Moses, ginamit ni Lord para sila makalabas. Pero bago nakalabas, ang dami oposisyon. Ayaw silang paalisin ni Pharaoh. Ayaw payagan. At nung namatay na lahat ng panganay sa Egypt, doon lang sila pinayagan. Pero nagbago pa ng isip, hinabol pa sila. At pagdating doon sa Red Sea, yung Red Sea na dinaanan namin ngayon, hindi yun malawak, pero malalim yun. Kaya may nagsulat, hindi raw yung Red Sea, Reed Sea. Hanggang tuhod lang daw yun. Kung hanggang tuhod yun, sa ilalim kami dumaan eh. May tunnel sa ilalim ng dagat, doon kami dumaan. Yung bus namin. So, malalim to. Nung patawid na sila, ito yung itsura. Bundok dyan, Red Sea dyan, andito yung mga Egyptian, hinahabol sila. Hindi sila makapunta rito dahil bundok. Hindi sila makapunta rito dahil bundok. Hindi sila makatawid dito, dagat. Hindi sila makabalik doon, papatayin sila. Saan pupunta ang pangarap mo makarating ng promised land? Andaan sa promised land. Itong bundok na to o itong dagat na to? So saan ka dadaan? May daanan? Wala. Wala rin bangka. Ang dami nila. Ilang milyon sila eh. Ilang milyong bangka yun. Mauubos lahat ng kahoy dun. So, He will make a way when there seems to be no way. Kung walang paraan, gagawa si Lord ng daan. Ngayon, ang ginawa ni Lord, sabi ni Lord kay Moses, huwag kang iiyak dyan. Huwag kayong iiyak na yung pangarap nyo hindi maabot. Huwag kayong iiyak o magmumukmok, magse-self-pity. Wala na, gandito na lang tayo. Kakatayin na tayo ng mga Egyptian. O mamatay na lang tayo dito sa bundok. O magpakalunod na lang tayo. Sabi ni Lord, stop crying to me. Tell the people of Israel, go forward. Sabihin nyo, go forward. Sabi mo sa katabi mo, go forward. Hadlang, kalaban, hadlang. Go forward. Kahit may opposition sa pangarap mo, go forward. Sabi ni Lord, tuloy lang. Sabi ni Moses, malalim yan, Lord. Sabi ng mga Israelita, malalim yan. Lunod tayo dyan. Go forward. Sabi ni Lord, itaas mo yung tungkod mo. Alam mo, yung stick na patay, yung stick na walang kwenta, pag ginamit ni Lord, nagkakaroon ng kwenta at kwento. So ang sabi dito, yung stop mo, itaas mo, at itutok mo sa dagat na yan, your hand over the sea and divide it. Hinati niya yung dagat. Sabi niya, sea divided by 2. At nung nakatawid na sila, sinabi niya, together. Again, namatay lahat yung mga Egyptian. Hindi niyo nakilala yung together again na yan. Ano ang paninora, honor yan, tsaka ni Tirsos. Sige, kalimutan niyo.
Tumatanda lalo ako ngayon eh. So, sabi niya, hatiin mo yung dagat. That the people of Israel may go through the sea on the dry ground. Nahati yung dagat at dumaan yung ilang milyong Israelita at nakarating sila sa goal nila, yung lupaing pangako. So kahit maraming oposisyon, kahit maraming hadlang, pagkasama mo si Lord, go forward at mararating mo yung pangarap mo ngayong taon. Amen. Go forward. Next, reaching forward to what lies ahead. Sabi ni Paul, ito ginagawa ko, go forward, reaching forward. Hindi lang go forward, reaching. Pag sinabing reach, may may ganun, may versa. Yung word na reaching, tiningnan ko sa Greek, stretching. Talagang pag nagre-reach ka, kunyari, medyo nandito ka, aabutin mo yung nandun, kailangan mo mag-stretch. Ayan, sila Marlon. Nung nag-gym kami, every week, buhat. Tapos yung ginaganon, tsaka yung ginaganon, dagdagan mo ng weights. Pag hindi mo dinadagdagan ng weights, wala lang. Okay lang, ang gaan lang, para lang nagbubuhat ka ng papel. Kasi pag nasanay kang magbuhat ng mabigat, pag hawak ko nga cellphone ko, akala ko walang laman. Kasi ang gaan na. Pero, pag dinagdagan mo ng 1 kilo, 5 kilo, mararamdaman mo yung stretching ng mga muscle mo. Tapos pag uwi mo, sakit ng katawan mo. Ibig sabihin, may nangyari sa muscle mo na stretch, may bumukol, may nadagdag na abs dito sa braso. Merong nangyari. At alam ng mga nagwe-weights na may nangyayari sa'yo, yung mga nagwe-weights. Pero yung nagwe-weights ng ganun, iba yun ha? Kutsara yung mga mini-weights. So alam nila, kaya may umatin dito eh. Sabi, stop, nag-ano ka no? Nag-gym. Noon yun noon. Ngayon, huwag nyo nang tanungin. So, pag nag-i-stretching ka, na-i-stretch yung muscle mo, ibig sabihin, nahihirapan. Nasasaktan. Pag hindi ka nahirapan at nasaktan sa gym, walang nangyari. Kunyari, binuhat mo 5 kilos nung nakaraan. 5 kilos uli after 1 week. 5 kilos uli. Wala nangyayari sa buhay mo. The same thing. 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Actually, bata lang kung bumuhat nun. So, yung word na reaching is stretching. Para maabot mo yung pangarap mo, kailangan mong mahirapan at masaktan. Hindi lang may ahad lang, may sakripisyo din. Tanungin mo katabi, mangangarap ka pa? Ang taong walang pangarap is good as dead. Pag wala kang pangarap sa buhay mo, para kang patay. Wala kang rason kung bakit gumigising sa umaga, kape lang. Yun lang ang dahilan mo para magkape. Pagkatapos magkape, tulog uli. O kape uli. Acidic kang bagsak. Reaching, stretching. Kung gusto mong maabot ang pangarap mo, you need to stretch. Mag-stretch. Pag sinabi ring stretch, ay ang sakripisyo mo sa trabaho, 8 hours. Kung kailangan mong yumaman, kailangan mo maging 10. Gusto mong umunlad, kailangan mo maging 14 hours ang pagtatrabaho, lalo na pag negosyante ka. Ang akala ng iba, pag negosyante ka, petiks-petiks ka. Hindi. Nasa bahay ka na, nagtatrabaho ka pa. Pag ikaw trabahador, 8 hours pag uwi, tapos na. Inom-inom ka, nood-nood ng TV. Tapos. Pero hindi Christian yung topic ko, yung example ko. So pag 8 hours, tapos na. Pero pag negosyante ka, yung negosyo mo, lalo na kung 24 hours yan, 24 hours ka rin na available dapat. Okay? Kaya nung kami aktibo sa aming negosyo, madaling araw, nag-inventory. Hanggang madaling araw, nasa biyahe kami. Namimili ng mga produkto. So ganun, you stretch your muscles, your time. Ano yung muscles? Spiritual, mental, emotional, relational, financial, physical, muscles. Lahat yan may muscles. Alam niyo ba yung utak natin, muscles? Okay? Kaya pag hindi ka naggamit ng utak, lumalambot, nagiging
yung utak mo mahina, pero pag ginagamit mo, nagiging strong. So, lahat yan muscles. Kaya kung gusto mo maabot ang pangarap mo, stretch. Willing kang mahirapan, willing kang masaktan, at magsakripisyo. Sino dito willing magsakripisyo, maabot lang ang pangarap sa buhay? Walang pangarap na madali. Lalo na kung pangarap mo malaki, wala. Okay? Sabi ni Paul, I focus on that goal. Sa Philippians 3:15 sa Message Bible, itong nakasulat, focus on that goal. Ngayon, ano ang goals mo? Next week, pag-uusapan natin, dapat meron kang spiritual goals. Number 1. Kasi, ito yung una, si Lord ang una. Pangalawa, sa priority natin, si God. Next, family. Anong goal mo sa pamilya? Paano pa kayo aayos, mag-i-improve? And then, finances tuloy. So, financial goals, kailangan yan. Mahirap mabuhay na walang pera. Okay? Relational goals. Kung marami kang inaaway last year, ngayon, babatiin mo na lahat sila. Physical goals. Ayan. Kung ang bewang natin ay 40, kailangan maging 30 na. Okay? Kung ano man, kung ang blood pressure natin ay umaabot ng 200 by 100, patay na tayo. Kailangan na nating mag-ayos-ayos. So, focus on that goal. Bakit kailangan nating mag-focus sa goal? Lagi ko sinasabi, pag nagsawa ka na, pagod ka na, gusto mo nang sumuko sa pangarap mo, bumalik ka, bakit ka nagsimula? Balikan mo yung mga ginagawa mo na magagandang bagay, trabaho mo, negosyo mo, pagsisikap mo, bakit mo yan ginawa? Para saan? Para kanino? Dahil pag napagod ka na at gusto mo nang sumuko, balikan mo the reason why you have started. Kaya ako to ginawa para sa pamilya ko eh. Kaya ako to ginawa para kay Lord eh. Kaya ako to ginawa para ganito. So, yun naman pala eh. Importante ba yung reason mo? Yung purpose mo? Importante. So, balikan mo yun. Then start again. Yun yung fuel mo, yun yung passion mo para wag sumuko, wag gumibab. So, kailangan mo to. Kailangan yung merong goals. So, isa sa gagawin nyo, isulat nyo yan. Spiritual goals ko, ganito. Kung wala akong Bible study inaatinan ngayon, aatin na ako. Kung may Bible study na ako inaatinan ngayon, ako naman yung magba-Bible study. Kung hindi pa ako nagbabasa ng Bible everyday, magbabasa na ako ngayon. Kung hindi ako nagpe-pray regularly. So, maraming unahin natin yung spiritual goals. Dahil, sabi ng Matthew 6:33, but first and most importantly, or foremost, seek, aim, a goal, to strive. Yung word na strive is makipagbaka, makipag-wrestling, makipag-compete. Seek after this, His kingdom and His righteousness, His way of doing, amplified version kasi to, His way of doing and being right, the attitude and the character of God. All these things will be given to you also. Pag inuna mo ang Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, you become righteous, kagaya niya, all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Pag binasa nyo, damit, pagkain, at kung ano-ano pa. So dagdagan na natin. Ngayon, marami tayong kailangan. So lahat ng kailangan mo, pag inuna mo ang Diyos, dadating sa iyo yung mga kailangan niya. Kaya unahin mo ang Diyos, wag huli. Pag Sunday, dapat kay Lord muna, hindi kung kani-kanino. Sabi ng Bible, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ang Sunday para sa Diyos, hindi para sa boss. Sabi mo, ang Sunday para sa Diyos, hindi para sa boss. Okay? Kay Lord yan. So pag inuna mo si Lord, inuna mo yung spiritual goals mo, lahat ng ibang goals, magpuput into place, mailalagay sa tamang lugar, at hindi ka mag-struggle na mapagpala pag si Lord ang una. May kwento dito ako magtatapos sa Haggai chapter 1 verse 5 to 6. Nung bumalik ang Israel galing ng Persia, galing ng Babylon then Persia, bumalik sila ng kanilang bayang Israel para itayo yung wall at itayo yung templo. Kaso, nung nakauwi na sila, himbis na itayo yung templo ni Lord,
ang ginawa nila, nagpagandahan sila ng kanilang mga bahay. Papalit-palit ng tiles, papalit-palit ng mga kung ano ng design, daming pera. So, ang sabi ni Lord ganito, "This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you." Tingnan nyo kung ano nangyayari sa inyo. Mag-evaluate kayo. Tingnan nyo. "You have planted much, but harvest little." Ang dami nyong tinanim, pero yung inaani nyo, onti lang. "You eat but are not satisfied." Kumakain kayo, pero hindi kayo nabubusog. "You drink but are still thirsty." Umiinom kayo, pero hindi na tatanggal yung uhaw nyo. "You put on clothes but cannot keep warm." Kahit nagdadamit kayo, malamig pa rin yung pakiramdam nyo. Kulang. "Your wages," ito, yung sahod nyo, nawawala, yung kinikita nyo nawawala, "as though you were putting them in pockets filled with holes." Kahit nagsisikap kayo, nagtatrabaho kayo, nagninegosyo, pero parang wala. Kasi yung lalagyan nyo, butas. Ano ang issue dito? Ang issue kasi, sabi ni Lord, pinabayaan nyo yung templo ko. Pinabayaan nyo yung gawain ko. Kaya sabi niya, bumalik kayo sa bundok at kumuha kayo ng mga materyales, mga kahoy at kung ano-ano, itayo nyo yung templo ko. The point is this. Pag meron kang hindi sinusunod sa spiritual na bagay, pag merong inuutos si Lord sa iyo na alam mo na sinasabi ni Lord sa iyo, the whole 2024, paulit-ulit ka na lang kinakausap ni Lord, pero hanggang ngayon hindi mo ginagawa. Hanggang ngayon hindi mo ginagawa. So, ano nangyayari sa buhay mo? Nagsisikap ka, dumidiskarte ka, pero walang naaabot. Walang nararating. Para kang kumikita ng pera, pero paglagay mo sa bulsa mo, butas pala, pagdukot mo, wala ka pa ring pera. Hanggang ngayon, wala ka pa ring naaabot. Bakit? Meron kang hindi sinusunod. Kaya ang tanong, ano ang hindi mo pa sinusunod until now? Ano yung paulit-ulit mong naririnig na kinakausap ka ni Lord, pagbabasa mo ng Bible, pakikinig sa preaching, alam mo, ikaw kinakausap ni Lord, pero hindi mo sinusunod. So, kumikita ka ng pera, nagsisikap ka, pero walang nangyayari. Kaya sabihin mo sa katabi mo, panahon na para sumunod. Sumunod ka na. Sabi ng Deuteronomy 28:1 and 2, "Now it shall be, if you diligently listen to and obey the voice of the Lord your God," pag ikaw ay nakinig at sumunod sa sinasabi ng Diyos sa iyo, paulit-ulit, being careful to do all of His commandments, which I am commanding you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Itataas ka ni Lord sa lahat ng mga kakumpetensya mo sa negosyo. Ibang klase ka. Wala silang binatbat. Ikaw pa rin yung kumikita. Ikaw pa rin yung maayos ang negosyo. Sa kapitbahay mo, ikaw pa rin yung pinaka-the best. Sa eskwelahan, ikaw yung pinakamagaling. Kung susunod ka kay Lord, ikaw ay itataas ng Diyos. Hindi ikaw yung nandyan, ikaw yung nandito. Hindi ikaw yung mukhang kawawa, ikaw yung tinitingala. At ang sabi dito, itataas ka ni Lord, and all this blessing will come upon you and overtake you if you pay attention to the voice of the Lord your God. Kung ikaw susunod sa pinag-uutos ng Diyos na alam mo, lalo na yung mga personal na sinasabi ni Lord sa iyo, pag sinunod mo yan, ang blessing ang hahabol sa iyo, hindi ikaw ang hahabol sa blessing. Madaling araw na, nagtatrabaho ka pa, kinabukasan wala pa rin benta. Kinabukasan wala pa rin kita. Pero pag inuna mo si Lord, pag sinunod mo yung sinasabi niya sa iyo na matagal na, blessing will overtake you. Alam niyo na may overtake. Nauuna ka, sisingitan ka, at hihinto yung jeep sa harapan mo, magbababa ng pasahero. Na nakakatuwa sa atin yan, di ba? Kung ang nag-overtake sa iyo, isang malaking truck, tapos nagbababa ng mga blessing palipat sa iyo, magagalit ka? Tapos nakalagay doon sa taas, sa iyo to, blessing mo, nag-overtake sa iyo. Sino gusto mag-overtake yung blessing sa kanya? Mabilis tumakbo ang blessing. Sundin mo lahat ng pinagagawa ni Lord sa iyo. Lalong-lalo na yung antagal ka nang kinakausap niya patungkol sa bagay na yan at sabi ni Lord, sumunod ka na. Blessing will overtake you. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Tayo.
Sino po yung first timer natin? May mga bago po ba tayo dito? Taas nga po ang inyong mga kamay, wagayway, yung mga ngayon lang naka-attend. Ayan, welcome po kayo dito. Pwede pong bumaba kayo, tapos na tayo. Closing prayer. We just want to pray for you. Punta po kayo dito sa harapan, harap kayo sa akin. Ipagpipray ko lang po kayo. Kung may kasama kayo, pakisamahan yung mga gamit nyo, bitbitin nyo na rin. Dahil hindi na kayo babalik dyan, diretso uwi na po. So kung wala kayong kasama, ushering, paki-guide sila. So tayo po kayo dito, harap kayo sa akin. Ayan, tayo kayo. Sige. Meron pa po ba dyan? Makakita. Sige po, baba po kayo dito kung meron. Ayan. Sige, meron pa po ba? Ayan, meron pa. So baba po kayo dito. So welcome po kayong lahat dito sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Lagi ko sinasabi yung Juhia ay pangalan lang para lang tayo marehistro sa SEC. Pero hindi mahalaga yung pangalan namin, pwede niyong kalimutan yan. Ang mahalaga po, yung pinapangaral namin dito, kung sino siya, walang iba kundi si Jesus. Yun po yung pinaka-importante dito, si Jesus. Kaya kami dito, lagi namin sinasabi, Bible lang, Jesus lang. Kasi ang tinuturo namin, walang ibang daan patungo sa langit, walang ibang makakatulong sa buhay natin, pang-araw-araw na buhay natin, kundi si Jesus lang. And then, wala tayong pinaguhugutan ng mga turo at mensahe, kundi Bible lang. Walang opinyon ng sino mang tao, walang opinyon ng sino mang leader, kundi ano ang sinabi ng Biblia. Kaya mapapansin nyo, bawat tinuturo ko, laging may verse, laging may ebidensya na ito galing sa Biblia. Laging may pruweba. So, ito po kami. So, hindi mahalaga yung grupo namin. Ang mahalaga, sino yung tinuturo namin at ano ang tinuturo namin. At alam natin na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan nating lahat. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So binigay siya ng Diyos Ama, si Jesus, nagkatawang tao. Ngayon, sinong tatanggap sa kanya, magiging anak ng Diyos. Dalawa lang ang pwedeng gawin sa mga ibinibigay na regalo. Tanggihan o tanggapin. So, ngayon po sa ating, especially sa ating mga guests ngayon, pwede nyo pong tanggihan, pwede nyo tanggapin. Pero if you are wise enough, tanggapin po natin yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Okay? Pwede po tayong ibukong lahat, tayo pumikit. Magpipray po tayo. I-pray po tayo ng pagtanggap sa regalo ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Niregalo siya noong unang Pasko. Ipinanganak siya dito sa lupa. At yung regalong yon, hindi nakabalot ng mamahaling mga gift wrappers, kundi nakabalot sa lampin at pinanganak sa sabsaban. Pero ngayon, itong regalong ito ay gustong may panganak sa puso ng bawat isa. As we bow our head and close our eyes, pwede ba natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na, Lord, andito ako ngayon. Look at me, kailangan kita. At sumunod kayo sa panalangin ito, lalo yung mga nandito sa harapan. Sabihin niyo ang Panginoong Jesus. Sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, patawarin at linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, sa
pagmamahal mo. sa pagmamahal. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat po sa aming natanggap na mga salita mo at mensahe mo, Panginoon. Salamat din, Lord, sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Mula ngayon, Lord, I pray that this journey of faith, being your children, Lord, ay sinimulan nila at magpatuloy sila rito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kilala mo sila, alam mo kanilang pinagdaraanan, alam mo kanilang buhay. Lord, ang plano mo sa kanila, pawang magaganda. Wala kang pinlanong masama. Kung meron mang mga nangyari in the past na hindi magaganda, it is because wala ka sa plano. Kaya ngayon, Lord, as you enter their lives, nandyan ka na. You will make all things beautiful in this time. Ganun din sa lahat ng nandirito ngayon sa aming napakinggan. As we start this year, right? Hayaan mo na sundin namin yung mga instruction mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na matapos namin evaluate yung mga pagkakamali namin nung nakaraan, huwag na namin itong balik-balikan. We will pursue our goal. Maglalagay kami ng mga plano at pangarap sa bawat area ng buhay namin at aabutin namin ito ngayong taon. Lord, sa tulong, awa, habag mo, maaabot po namin ang mga pangarap na to. Kahit maraming hirap, maraming oposisyon kaming makakasalubong, maraming kokontra, maraming mga Lord pipigil para maabot namin yan, lalo na yung mga demonyo na galit sa amin. Panginoon, Lord, sa lakas mo, sa tulong mo, tutuloy kami. We will go forward kahit maraming hadlang, may bundok man, may dagat man sa harapan namin, hahatiin mo to para kami makatawid. Kaya salamat, Lord. Lahat ng iyong mga anak ay magtatagumpay ngayong taon na ito. Aasenso ang buhay sa lahat ng aspeto. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.